Sasabihin ko muna yun. Thank you, partner. Yun, no? Sigaw ng agila, dinig sa buong kapuluan. Sariling mga balita para sa ating mga kababayan. Sa jeepney, sa eskwela, opisina o tahanan. Hatid sa inyo ay update ng mga kaganapan. Bawat talaktakan pang sport, negosyo, publiko. Sariwang katotohanan lamang hatid sa inyo. Luzon, Visayas, Mindanao, sakop ng isang sigaw, isang tunog. Buong bansa, dakit ng Radyo Agila. Pagbansang alimusal sa ganang mamamayan. Taong bahay. Iskang tinambayan. Saan ka pa pupunta, saan ka pa tutungo? Di mo na kailangan tumayo sa iyong buko. Buksan mo ang radyo, makinig mabuti. Itoon ang pambinig sa PCEC. Kung pwede sa rekado, pwede pang pamilya. Para sa lahat at serbisyo pa sa masa. Kumbaga sa pelikula ba to, ang kapilya. Radyo Agila, isang tunog buong bansa. Narito ang mga pangunahing balita sa loob at labas ng bansa. Radyo Agila Balita. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon ay Linggo, Setyembre 1, 2013. Narito na ang Radyo Agila Balita Panglinggong edisyon. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, pagilipatan kay Janet Lim Napoles sa Laguna, inihanda na. Ayon kay Interior Secretary Mar Rojas, Napoles nasa Port Santo Domingo na. Malacanang hindi nababahala sa planong ikalawang kilos protesta laban sa pork barrel system. Isang senador nakiusap sa Department of Foreign Affairs na paigtingin ang ginagawang repatriation sa bansang Syria. Australia muling naglabas ng travel advisory laban sa pagbiyahe sa Mindanao. Sa ating balitang abroad, 15 patay, 26 sugatan sa ammonia leak sa Shanghai, China. Sa ating balitang pambihira, tampok ang pinakamaliit na sinihan sa United Kingdom. At sa detalye ng ating mga balita, inihanda pa rin ng mga otoridad ang 25 square meter na kulungan ni Janet Lim Napoles sa Port Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Ayon kay Interior Secretary Mar Rojas, kailangan nilang magdagdag ng security features sa lilipatan ni Napoles na magisilbing training camp para sa Philippine National Police Elite Special Action Force. Kakapitan-an niya ng closed-circuit television o CCTV ang tapat ng entrada sa detention facility, gayon din sa visitors area. Bukod sa cellphone, bawal rin magdala si Napoles ng anumang appliances bukod sa refrigerator na paglalagyan ng kanyang mga gamot. Sa ngayon ay nasa 300 miyembro ng Special Action Force ang manatili sa kampo bukod sa mga trainee sa naturang pasilidad. Pero sa pinaka-latest po mga kaibigan, itong si Napoles ay nailipat na po dyan sa bahagi ng Port Santo Domingo. Tinawag na kabaliwan ni Akbayan Representative Walden Bello ang anyang sobrang atensyon ay binibigay ng Malacanang kay Janet Lim Napoles na dapat sanay sa isang ordinaryong selda o manong ikulong. Ayon kay Bello, maging siya hindi naiintindihan ang aksyon ng gobyerno sa tinuturing na reyna ng PDAP scam. Ang dapat umanong gawin kay Napoles ay ipit sa hiwalay na selda na may mahigpit na seguridad upang hindi ito malapitan ng sinuman na maaring magpapigil sa pagkasalita nito. Maging si Quezon City Representative Bolit Banal, nakaalyado din ni Pangulo ay tutol sa special treatment. Gayunman, gate nito na bago siya maghusgay, dapat suriin muna kung ito ay may kinalaman sa security at safety ng akusado. Ipinagtanggol ni Justice Secretary Laila de Lima ang uri ng pagtrato ng Malacanang at pulisya kay Janet Lim Napoles. Sinabi ni de Lima na hindi may tuturing na VIP special treatment ang ibinibigay ng gobyerno kay Napoles simula nang ito'y sumuko sa palasyo hanggang sa ikulong sa Campo Crame at ilipat sa Makati City Jail. Hindi anya ibig sabihin na inilagay sa iba at hiwalay na detention cell si Napoles kumpara sa ordinaryong preso
ay espesyal na ang pagtrato rito. Depensa pa ni De Lima, ibang sitwasyon ni Napoles dahil bagamat sa kasong serious illegal detention kaya ito nakulong, ay ito naman ang pinaka-dominante at pangunahing figure sa pork barrel scam na isang higit high profile at very explosive na kaso. Tiyak anyang ang pamahalaan ang magsisisi kapag may mangyaring masama sa akusado, kaya mahigpit ang pinairal na seguridad. Ayon pa sa kalihim, paghahanda na rin ito sa oras na matapos sa tilabas ng NBI ang imbestigasyon at maisampa ng kaso sa mga sangkot sa paglustay sa pork barrel kung saan inaasahang may makapangyarihang tao na masasagasaan. Mauuwi rin sa wala ang ginawang pagbubunyag ng whistleblower laban kay Janet Lim Napoles, ang umano'y utak ng pork barrel fan scam na nakakalong sa Port Santo Domingo. Itong giniit ni Ginoong June Losada, star witness ng NBN City deal na lumahok din sa 1 million march na ginanap sa Quirino Grandstand kamakailan. Ayon kay Losada, kapag hindi tinutukan ng tama ang isong ito, tiyak na mahupa at hindi rin mariresolba ang problemang katiwalian sa bansa. Naniniwala si Losada na kapag naidaan sa legal na pamamaraan ng paglutas sa usaping ito, ay tiyak anya'y natalo ang whistleblower tulad na nangyari kay Losada. Naging madamdaming ipinahayag ni din Losada ang kanyang naging karanasan bilang star witness bilang pagmamahal sa bayan, maging ang kanyang pamilya ay naapektuhan. Pinupulaan na naman ng Malacanang ang bintang na gagamitin nila si Janet Lim Napoles laban sa mga kritiko ng Administrasyong Aquino. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, malinaw ang harang-haray ng palasyo at ito ang malaman ng katotohanan sa umano'y maanumalyang paggamit ng PIDAP. Bukod dito ay napanagot din ng mga responsabling opisyal. Una nang sinabi ni Secretary General at Tabotas Representative Toby Chanco na kapag ginamit sa state witness si Napoles ay posibleng idiin ito ang opisyal na kumakalaban sa administrasyon. Tinawag na paranoid ng Partido Liberal ang oposisyon na nag-aakusang gagamitin lang ng administrasyon si Janet Lim Napoles laban sa mga kalaban sa politika ni Pangulong Aquino. Git ni LP Secretary General at Western Samar Congressman Mel Senen Sarmiento, nang sinumang nagbabahid ng aspetong politikal sa laban sa pork barrel scam ay kulang sa lalim ng pagtingin sa isyung ito na maggatong sa galit ng taong bayan. Ang iskandalong ito, anya, hindi na politika na kayang manipulahin lamang kahit ng Pangulo o ang administrasyon para sa sariling political agenda. Sinabi pa ni Sarmiento na hindi dapat kabahan ng mga politiko kahit pa ito'y mga nasasabit ang pangalan sa pork barrel scam kung talagang malinis ang mga ito at hindi naging tiwali sa paggamit ng kanilang pork barrel. Dapat isapubliko ang lahat sa gagawing imbestigasyon kaugnay ng pork barrel scam na kinasasangkutan ng mga mambabatas. Itong sinabi ni Professor Benito Lim, political analyst, na mahalagang atasan ni Pangulong Aquino ang Commission Audit na ilabas ang lahat ng impormasyon upang malaman ng taong bayan ang katotohanan sa likod ng maanumalyang pork barrel. Ito naging pananaw ni Lim sa harap ng kontrobersyal na pagsuko ni Janet Lim Napoles na umano'y utak ng pork barrel scam. Samantala, handa naman ang Malacanang na magbigay ng karagdagang seguridad kay Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ito'y kasunod ng death threat na natanggap ni Morales, bunsod ng sinasagawang imbestigasyon sa manumalyang paggamit ng PIDAP. Ayon kay Deputy Presidential Spokesperson Abigail Balte, handang tumulong ang palasyo at magbigay ng dagdag seguridad kung hihingi ito ni Morales. Una nang nanindigan si Morales na hindi siya natatakot sa anumang banta sa kanyang buhay. Inaasahang ilalabas ng Department of Agriculture sa ngayong linggo ang resulta ng ginawa nitong imbestigasyon sa 83 million pesos na pork barrel na napunta umano sa mga non-government organizations na konektado kay Janet Lim Napoles. Ayon kay Agriculture Secretary Proceso Alcala, ginawa nilang internal investigation alinsunod sa utos na rin ni Pangulong Aquino na siyasatin ng
na ilaang pondo ng 6 na kongresista sa kaupdan para sa Mangunguna Foundation na umano isa sa mga NGO ni Napoles. Kabilang umano sa mga mababatas na nagbigay ng pondo dito na idinaan sa DA ay sina House Appropriation Committee Chairman Isidro Ungab, Anwaray Representative Neil Montejo, Masbate Congressman Scott Davis Lanete, Oriental Mindoro Congressman Reynaldo Umali at dating Camarines Sur Congressman Arnulfo Pentebella. Nilinaw naman ni Alcala na sa 83 million ay 44 million lamang ang nai-release sa NGO ni Napoles. Inamin ni Alcala na sa budget hearing na hindi nila alam na ang NGO ang kontrolado pala ni Napoles na may akredito noong 2012 at nung panahong yun ay wala namang nag-aakala na may ginagawang mali si Napoles. Maliban dito, mayroon din umanong mga dokumentong mula sa Securities and Exchange Commission na nagpapatunay na may good standing naman ang nabanggit na NGO. Walang nakikitang problema ang Malacanang sa plano nilang ilang grupo na magsagawa muli ng panibagong kilos protesta laban sa pork barrel system sa Setyembre 11. Ang planong rally na tinatawag na EDSA Tayo ay gaganapin naman sa nasabing petsa sa EDSA Shrine. Gayunman, sinabi ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Palte, dahil isang weekday ang September 11 ay kailangan nilang gumawa ng paraan upang hindi magbigat ang daloy ng trapiko sa EDSA. Inaasang karamihan sa mga nakikilahok sa rally ay mga showbiz personality. Oras po natin mga kaibigan, alas 7:15 na po ng umaga at kayo nakikinig sa Radyo Agila Balita alas 7, panglinggong edisyon. Umapil na si Senador Cynthia Villar sa Department of Foreign Affairs na paigtingin na ang repatriation sa mga overseas Filipino workers sa bansang Syria. Buso na rin ito ng napipitong strike ng Estados Unidos dahil sa tumitinding karahasan sa naturang bansa. Ayon kay Villar, dapat kumilos na ang pamahalaan ngayong may nakamba ng pag-atake ang US at iba pa nitong kaalyadong bansa laban sa Syria. Sa report niya, umaabot sa mahigit 3,000 ang mga magagawang Pinoy na ngayon ay naiipit sa Syria na karamihan ay mga babae. Karagdagang 43 Pinoy mula sa Syria ang darating sa Pilipinas sa Setyembre 6. Ito'y kasunod na pagdating kahapon ng 14 na overseas Filipino workers matapos kumuha ng mandatory repatriation. Ayon kay Foreign Affairs spokesman Raul Hernandez, patuloy ang paglala ng karahasan sa Syria kaya pinaigting na rin nila ang pagpapauwi sa mga Pinoy sa lugar. Sa ngayon, umaabot na sa 4,567 na repatriates galing sa Syria ang dumating sa Pilipinas. Sa iba pa nating mga balita, muling naglabas ng travel advisory ang Australia sa mga mamamayan nito laban sa pagbiyahe sa ilang lugar sa bahagi ng Mindanao bunsod ng terorismo. Sa nasabing advisory, binabalaan ng mga Australiano na bumiyahe sa Central at Western Mindanao, kabilang ng Zamboanga Peninsula at Sulu dahil sa banta ng terrorist attack, kidnapping at sagupaan sa pagitan ng mga militar at rebelde. Kasama rin sa notice na possible ang terror attacks pati ang pamabomba sa alinmang bahagi ng Pilipinas kasama na ang Metro Manila. Dahil dito pinaigting ng mga tauhan ng Philippine National Police at AFP ang seguridad sa bahagi ng Mindanao. Kinundina ng Malacanang ang pagpatay noong Huwebes sa isang radio commentator sa Iligan City. Ayon sa palasyo, pakipag-ugnayan nila sa Philippine National Police upang alamin kung may impormasyon na ito ay pumatay na kay Fernando Solihon. Samantala, umipilang Media Watch Group na Committee to Protect Journalists kay Pangulong Aquino na gumawa ng hakbang upang mahinto na ang pagpatay sa mga taga-media sa bansa. Si Solihon ay sinasabing malapit kay Iligan City Representative Vicente Belmonte. Interesado ang umurang city sa Indonesia na makahikayat ng mga Pilipinoy na negosyante na may kasanayan sa larangang konstruksyon, shipping and container port at terminal development. Ayon kay Miguel Varela, presidente ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, bumubuo na sila ng isang trade mission upang gumawa ng feasibility studies sa Amorang City.
Inikaya din anya nilang Indonesian businessmen na mag-donate ng city property sa mga Pinoy investors. Naghanap ng investment partners ang Indonesia para sa plano nitong magtayo ng Merchant Marine Academy sa Amurang gamit ang lupang ibinigay ng lokal na pamahalaan. Sa iba pa nating tampok na balita, 15 ang patay habang nasa 26 ang sugatan sa nangyaring ammonia leak sa isang pasilidad sa Shanghai, China. Nagmula ang leak mula sa refrigerator unit sa Shanghai Wings Cold Storage Industrial Company sa Baoshan District ng Eastern Shanghai. Kilalang China bilang world's second largest economy, ngunit may pangit na record pagdating sa workplace safety. Mga pangyayari sa labas ng bansa. Radyo Agila, Balitang Abroad. At sa ating balitang abroad, natapos na sa pagkuha ng ebidensya ang team ng UN investigators kaugnay ng hinalang chemical weapon attack sa Syria na ikinasawi ng daan-daang katao sa bahagi ng Damascus. Gayunman, sinabi ng UN team na kailangan pa nila ng mas mahabang panahon para makompleto ang kanilang analysis. Kaugnay nito, sinabi ni UN spokesman Martin Neserki na maghahanda ng mga inspectors na umalis ng Syria, subalit babalik din sila roon para imbestigahan ang iba pang umano'y kaso ng poison gas attacks. Batay sa unclassified report ng US intelligence agencies, ang chemical weapons attack ng Syrian forces sa suburbs ng Damascus ay pumatay ng may 1,429 na sibilyan, kabilang ng 426 na mga bata. Pagisan ng lakas, patarasan ng isip. Radyo Agila, Balitang Sports. Sa ating balitang sports, inaresto ang NBA basketball player na si Lamar Odom sa kasong driving while intoxicated. Inaresto ng California Highway Patrol si Odom sa Los Angeles dahil sa kapansin-pansin ang pagmaneho nito na paekes-ekes. Ayon sa pulisya, 2 exit points ng US Freeway ang nilagpasan ng dating Los Angeles player bago ito humarurot ng takbo na katibayan umano nang nakainom ng alak ang nasabing player. Tumanggi si Odom na sumailalim sa chemical testing kaya inaresto ito ng pulisya. Nakapaglak naman ito ng halagang $15,000 kaya pinalaya rin ito sa Los Angeles County Jail makalipas ang 5 oras. Si Odom ay naghahanap ngayon ng team na kanyang mapaglalaroan sa NBA. Dating 4th overall pick noong 1999 NBA draft ng LA Clippers at naglaro sa Miami Heat, Dallas Maverick at Los Angeles Lakers. At sa ating balitang pambihira, tampok sa ating balitang pambihira ang smallest cinema na matatagpuan sa UK. Sa sobrang liit, 4 na tao lamang ang kakasya sa loob ng Market Cinema na may sukat na 3 meters by 2 meters. May sukat namang 122 centimeters by 213 centimeters ang screen na ginamit sa naturang sinihan. Ayon kay Brian Sixton, ang market manager ng cinema, karaniwan sa kanilang mga pinapalabas ay may kaugnayan sa mga stall holders at customers. Anya, layo niya ng maging aware ang publiko o sino mang makapanood sa naturang sinihan na makita namang ito ang social history hinggil sa market. At dyan po ang kabuuan ng Radyo Agila Balita Alas 7 Panglingong edisyon ngayon pong araw ng Linggo, unang araw sa buwan ng Setyembre 2013. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa production at technical side, ako po ang inyong tagapagbalita, Raymer Caral. Maraming salamat. Mabuhay Pilipinas! Sumainyo ang mga balitang kinalat, maingat na isinulat at inihalay ng Radyo Agila News Team. Ito ang Radyo Agila Balita. Init, ulan, lamig, mga
baby ko, baka magkasakit. Big Soluble Electrolytes for chickens, roosters, pigs, goats, and others. Iwas sakit ng mga alaga. Go big before it's too late. Big electrolytes. Yes, yes, yes! Narito ang paalaalang pangkalusugan sa panahon ng tag-ulan. Ukol sa pagkain, tiyakin na ito ay naluto ng gusto. Kainin kaagad ang nilutong pagkain. Sa mga naghahanda ng pagkain, ugaliin ang paghugas ng kamay bago at pagkatapos maghanda ng pagkain. Kung may sakit, iwasan ang maghanda ng pagkain para sa iba. Samantala sa inuming tubig naman, iwasan uminom ng tubig kung hindi tiyak ang pinagkukunan nito. Kung hindi ligtas ang inuming tubig, pakuluan at hayaang kumulo ng 2 minuto. Maging matalino, pinsala ay maiiwasan mo. Isang paalaalang hatid ng Radyo Agila. Narito na ang tunay na agubid sa mga palpak na gawain ng bayan. Biskante ng bayan, nakabantay araw-araw, lumalaban, nakikipagsabayan, walang inuurungan. Biskante ng bayan, kasama ang batikang